Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So, familiar ba kayo sa power station na to? So, ito ay si EcoFlow River 3. So, nag-chat ako kay EcoFlow kaso hindi niya tayo pinadalhan pa. Sayang, no? Ang ganda pa naman ng power station na to. Ang ganda sanang reviewin at buksan, mga ka-DIY. Pero ayun, hindi tayo sinuwerte at pinalad. Si Bluetti, tsaka si Otto pa lang yung nagpapadala sa atin ng power station. Si EcoFlow hindi pa tayo ni-reach. So ayun, nakaka-disappoint, pero ganun talaga, hindi pa tayo bigatin. Pero okay lang naman, mga ka-DIY, kasi naging inspiration ko tong si EcoFlow River 3 para gawin ang ating latest power station, mga ka-DIY. So ipapakilala ko sa inyo si DIY Pinoy Ocean Breeze 3. Di ba? O baka may maisasuggest kayong iba pang pangalan. EcoFlow River 3 kasi. So naisip ko Ocean Breeze naman. Pero kung maisasuggest kayong pangalan, mga ka-DIY, comment lang kayo. 3 kasi pangatlong box na to, pangatlong version na to ng power station gamit itong box na to, mga ka-DIY. Kung naalala nyo yung unang-una nating power bank, power station, gamit to, modified sine wave, at saka yung pangalawa natin ay ito, mga ka-DIY, yung pangalawa nating version. So, ayan, no, ito yung easy build din natin na power station. Wala pang bumibili, available pa rin yan. So, chat lang kayo, mga ka-DIY. So, ito ay si Ocean Breeze 3, pero pwede pang mapalitan. So, i-compare muna natin yung tech spec nila kay River 3. Kasi panglaban ko talaga to kay EcoFlow River 3. Wala tinabla tayo, hindi tayo pinadadalan Buti pa yung ibang mga YouTuber Pero okay lang naman yun, mga ka-DIY. Wala tayong hinanakit, hindi naman halata, di ba? So, unahin natin sa weight. So, tinimbang ko yan. Marami kaming timbangan dito sa laundry shop. So, 2.7 kilo, di ba? Mas magaan. Check! So, panalo si DIY Pinoy. Sa dimension, mga ka-DIY, halos similar sila sa length and width. Nakita nyo, 255, 250. Pero mas makapal si EcoFlow. Kita naman no, mas makapal siya. Yung sa atin 74mm lang. So 2/3 lang. So panalo tayo. DIY Pinoy, check. At syempre sa capacity, ang battery niya ay 245 watt-hours or 76.8 Ah, 3.2 volts yan, mga ka-DIY. Dinadaya kasi tayo ng mga seller Ay 3.2 volts. Yan. Pero sa 12 volts, syempre, mas mababa yan, less than. Kasi ang ginagawa nilang para magmukhang mataas yung AH ng battery, ang ginagamit nila yung 1S lang na battery as nominal voltage na 3.2. Pero yung sa atin, equivalent naman 256 watt-hours, mas malaki, 80 AH siya, 3.2 volts. So panalo na naman si DIY Pinoy, 3 check na tayo. Sa ating AC output, so parehas naman sila, 300 watts, 300 watts din si EcoFlow River 3, may surge na 600 watts, parehas lang. Ito lang may X-Boost, kaso yung X-Boost naman, daya lang yan, mga ka-DIY, para lang yan sa mga heating devices. Tsaka ito, alam ko si EcoFlow ata pwedeng gawing 50 or 60 Hz So, ibigay na natin sa kanya yung check. Ayan Pero konting-konti lang, halos parehas naman yung function nila. Parehas din silang pure sine wave, mga ka-DIY. Sa USB output, halos equal din. Equal. Kasi ito, meron tayong 2 amps na 5 volt, 10 watts at saka 15 watts. Kay EcoFlow naman, meron siyang dalawang 12 watts, mga ka-DIY. Talo lang tayo dito sa USB-C kasi meron siyang 100 watts. Malaki yan. Sa atin, 10 watts lang. Diba? Medyo mahal kasi, kaya hindi ko na hinabol yan tsaka hindi na kasya. Sa car output, meron siya yung bilog. Ito, car output. Wala tayo niyan, kasi bira naman kasi gamitin sa atin yan Pero ang nilagay ko ay ito, mga ka-DIY, dalawang barrel. So equal lang natin yan. And then sa AC charging, panalo syempre si EcoFlow. Kasi 300 watts yung built-in charging niya. In 60 minutes, puno na siya. Sa atin naman, yung built-in charger natin, mga ka-DIY, ay 70 watts. Fully charged na siya ng mga 2 hours ata ito, mga ka-DIY. Hindi. 120 3 hours, mga ka-DIY. 3 hours yung fully charge natin. Pero alam nyo, hindi ko naman kasi to advisable yung 1 hour charging kasi hindi healthy sa battery. Yung high charge current natin sa battery ay nakaka-degrade yan. Kaya mas maganda pa rin yung slow charge hanggat maaari.
Pero kung ayun nga, meron naman siyang option na mataas na charging. Ayan, so panalo dito si EcoFlow. Sa solar charging naman, si EcoFlow ay 110, ang sa atin ay built-in 150 watts. So panalo tayo dyan. At sa atin, di ba meron nga siyang 300 watts, pwede rin naman natin itong ipag-combine mga ka-DIY. Meron tayong dual charging, pwede siyang simultaneous, dalawa. So meron kang 220 watts. 220 watts. Kung pagsasabayin mo yung solar at saka built-in charger. Yung solar input naman, pwede kang gumamit ng adapter eh. Yung mga laptop charger, ayan, pwede nyo gamitin yun. Yung mga pang-gaming laptop, yung mga 150 watts, pwede nyo gamitin yun. Kung gusto nyo talaga ng malakasang charging at mabilisan. So, ito yung isa pang special function. Kasi madalas na tayong gumawa ng power station. Ngayon, meron na siyang UPS function mga ka-DIY. Ang ano nga lang, si Bluetti, ay si EcoFlow ay 10 ms, 10 milliseconds, sa atin 20 milliseconds. Pero, halos negligible naman yung difference nun mga ka-DIY. Tapos sa noise, halos parehas lang din. At syempre, sa cycle life, parehas lang naman silang 3,000 cycles, 80% capacity. So, ayun. At ito ang pinakamatindi syempre sa price mga ka-DIY. Bluetti, nagre-range yan 13 to 15,000. Ito sa Shopee. Ito sa website. So, ayan. Hindi ko alam bakit malayo magkaiba yung presyo nila. Pero, ayun. 13 to 15,000. Ang DIY natin, ayan, mura. Kapag ikaw gumawa, ito lang. Kapag bibilin mo, syempre, o kaya ipapagawa mo sa iba, iba na yung presyo nun mga ka-DIY. So, panalong-panalo tayo sa price. Ayan, o, malaking check. Pero, syempre, iba rin yung function nito kasi branded na siya. Meron siyang sariling mobile app. O, tayo, wala tayong app. Kasi nga, kumbaga, practical use lang tayo. Wala tayong app. Meron naman tayo parehas BMS tsaka MPPT Solar. So, check yan. At tsaka parehas naman na pure sine wave. O, so, di ba? Napagkumpara natin, di ba? Ilan ang check ni DIY Pinoy? 1, 2, 3, 4, 5. O, di ba? 5. 1, 2, 3, 4. Ang tabla naman ay 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. So, panalo tayo mga ka-DIY. So, yung mga ka-DIY ko dyan, ihanda nyo na ang inyong mga tools, panghinang, at saka mga wires, at ituturo ko na sa inyo paano gawin si DIY Pinoy Ocean Breeze 3. O, diba? So, paano ba naging possible? Dati hindi ko mapagkasya yung pure sine wave inverter sa box na to. Diba? Paano yung magic na ginawa natin na nagkasya yung pure sine wave inverter? So, ipakita ko na yung mga port niya. So, ito yung AC outlet natin. Andito sa gilid. Andito yung USB. Ito na nga yung 10 watts, 10 watts, at saka 15 watts. At ito yung ating dalawang DC barrel connector dito. At ito pa nga pala yung additional natin, panibagong watt meter. Kung naalala nyo, ginamit ko na to sa aking DIY capacity tester. Ayan, ginamit ko siya dito sa aking power station na bago na to mga ka-DIY, si Ocean Breeze 3. Kasi ang ganda niya, meron na siyang watts. Makikita na natin yung lumalabas at pumapasok na wattage sa kanya mga ka-DIY. Halimbawa, buhayin ko yung inverter niyan. Ayun no, nakikita ko yung idle consumption ng built-in na inverter natin nasa 2 watts. So, di ba ang galing nakikita? Tapos makikita mo yung battery voltage, amps, at saka yung battery capacity mga ka-DIY. Tapos may milliamp hour pa siya at milliwatt hour. Pati yung mismong battery capacity makikita mo rin sa ating meter mga ka-DIY. Siya nga pala, yung link na mga ginamit ko dito ay andito mga ka-DIY. Click nyo lang yung white basket dyan. Yan ay yung bagong update ni YouTube. Ang tawag dyan ay YouTube Shopping. So, click nyo lang to. Lalabas na yung mga product dito sa right side mga ka-DIY. So, ayan. Ngayon, tingnan natin yung loob. Ay, sa kabilang side pala, andito yung ating AC input para sa ating built-in charger, XT90. XT90 yung nagamit ko kasi ito yung meron ako dito sa bahay. Pero overkill na yan mga ka-DIY. XT60 lang, pwede na. So, DC input yan. Siyempre, meron tayong exhaust fan or cooling fan para sa ating
charging. Sa ilalim, meron pa tayo isang cooling fan para naman sa inverter. Andito rin yung separate switch ng inverter. O, di ba? Parang hidden function niya. So, ito na. Ipakita ko na yung loob para makita nyo paano nangyari at nagkasya yung pure sine wave inverter. So, ito na. Ayun. So, kung makikita nyo, ibang arrangement na ng battery pack yung ginawa ko dito. Para na siyang notebook. Palapad. Ito ay 20AH, 4S, 4P. Ang ginamit kong cells ay 26700. Yung ginamit kong battery ng motor mga ka-DIY. Ito ay mas maliit kasi yung diameter niya. 26mm lang. Tapos yung haba niya ay 70mm. So, 16 pieces yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 plus 4 dito. So, 16 pieces mga ka-DIY. Itong part na to, cardboard lang yan. Para mabuo lang siya. Pero 16 pieces lang yan. Ito. So, 6, 6, 12 plus 4, 16 pieces na 26,700 cells. So, bawat isa niyan ay 5,000 mAh. 4P, 4S nga siya. Kaya 4P, kaya naging 20 mga ka-DIY. So, sa loob, itabi ko muna ha. Nilagyan ko lang dito ng for ducting ng hangin, nilagyan ko lang ng cardboard. Pero pwedeng plastic din yung ipapalit ko dito para mas aesthetic yung transparent para sa air ducting. Usually plastic yung ginagamit nila eh. So ito para sa air ducting din. Para separate yung hangin ng charging, hihigop dito, tapos lalabas doon. Tapos ito naman, hihigop dito, tapos lalabas doon. Para sa cooling ng inverter. So, ayan na yung nasa loob niya mga ka-DIY. Ayan na yung layout niya. Ayan, ito na yung loob niya. Isa-isahin natin yung mga laman niya mga ka-DIY. So, familiar na kayo dito. Ito yung kanyang built-in charger. Ito ay nasa, ilang watts ba to? 70 watts mga ka-DIY. Ito naman yung kanyang MPPT charge controller. So, nakalagay naman, ito ay 150 watts. Siyempre, dito yung connector natin ng para dito. At saka yung connector dito para naman dito. So sa input. Ito, magtataka kayo, meron tayo ditong relay. Ang relay na to, kung naalala nyo, gumawa ako ng DIY 220 volts UPS. So ito yung link. Check nyo na lang mga ka-DIY. Bali kapag ginamit nyo siya, pwede nyo siyang gamitin as UPS. Yung UPS function ng ating power station ay nagagawa nitong relay na to mga ka-DIY. So mamaya pakita ko yung wiring nyan. And then ito yung cooling fan, connected dyan dito sa dalawa. So basta nagsaksak ka ng AC input, nabuhay yung charger, o kaya basta nagsaksak ka ng solar, automatic mabubuhay yung ating fan mga ka-DIY. Basta kahit anong isaksak mo, buhay yan. Bakit naging possible yon? Dahil meron tayong blocking diode dito. Ito, blocking diode yan. So ayan o. Diba dati yung blocking diode MBR21 yung ginagamit ko. Ngayon may nabibili sa Shopee. So buo na siya, na lang, i-screw nyo na lang mga ka-DIY. So blocking diode. Pakita ko sa wiring diagram paano siya nagpa-function. Tapos syempre, sa ating battery, pupunta yan dito sa ating wattmeter. So yung wattmeter, check nyo na lang yung video natin sa DIY capacity tester. Ayan, ito. Paano siya i-wiring, paano siya gamitin. Madali lang naman mga ka-DIY. Check nyo na lang din yung I button. And then sa output, syempre sa battery, dadaan yan sa wattmeter. Connected na ang ating inverter. And then connected na rin yung ating DC output at saka itong USB output. So ipakita ko sa inyo yung wiring diagram. So ito, screenshot nyo na lang para makita nyo. So explain natin. Nakaano naman siya kung ano yung pagkaka-arrange dito, yun din yung pagkaka-arrange sa ating wiring diagram. So nasa gitna yung battery pack natin. So unahin natin dito sa ating charging input. Ito yung MPPT natin, which is ito. Connected dyan sa XT60 or XT90. Ayan o, connected. Papunta sa input ng blocking diode. Charger, ito yung charger. Meron niyang AC. Meron niyang AC connector, yung nasa gilid din natin. Yung output ng charger, papunta rin sa input ng blocking diode. Sa input ng blocking diode, dun din natin ikakabit yung wire ng ating cooling fan. So, dun yung nakikita na basta may sinaksak kayo dito, mabubuhay na yung ating cooling fan. Pero, dahil may blocking diode, kahit tanggalin na natin yung charger, hindi mabubuhay yung fan,
hindi siya mapapagana ng battery kasi nga may blocking diode. Binablock ng blocking diode yung pag-flow ng kuryente mula battery papunta dito sa side na to. So ang flow ng kuryente lang natin is papunta dito sa ating battery dahil sa blocking diode natin mga ka-DIY. So yung positive na yan, tsaka negative, ayan, pag ganyan lang siya. Yun lang yung purpose ng blocking diode, para makabit ko din yung cooling fan nang wala ng thermal control. At tsaka, pag kasi wala yung blocking diode, once in-unplug ko yung charger, umiilaw yung indicator niya kasi bumabalik yung battery sa charger mga ka-DIY. So nung nilagyan na natin ng blocking diode, hindi na umiilaw yung indicator ng charger. Dahil nga nabablock na. One way lang yung flow. From chargers, papunta sa battery. Papunta yan sa battery. So ayan, nakikita nyo, ito yung dalawang makapal na wire. Pupunta yan sa battery. Nakikita nyo, pupunta yan sa battery. Pero dadaan muna siya dito sa ating meter. Ayan o, input ng ating battery meter galing dun sa charger. Ang output niya papunta sa ating battery. So papasok dyan. Mali. Ito pala ay output. Output ng meter. Ang input ng meter ay connected sa ating battery direkta. Tapos yung output ng battery meter, dyan naman connected yung ating charger at saka load, mga ka-DIY. So ayan o, nakikita nyo ba? So meter connected sa battery, dumaan lang sa switch. Siyempre para pwede nating buhayin at patayin yung battery sa switch. Ayan. Tapos yung output niya nung meter, connected na yan sa ating blocking diode which is a charger. At saka connected na yan sa ating inverter. Tapos yung inverter, mayroon lang maninipis na wire papunta na dun sa USB at saka dun sa barrel. Ayan. Ganun lang naman siya. Tapos yung inverter, syempre may dalawang connector yan. Ito at saka ito. Switch niya at saka cooling fan niya. So ito yung dalawa yun mga ka-DIY. Ayan. So ito yan. Dito yan sa dalawang to. Ngayon, paano naman yung ATS gumagana? So ito na. Yung ating UPS function. Meron tayong 8-pin relay. Pero na-explain ko na nga rin to dun sa sa 220 volts na UPS. So basically, kapag merong AC input dito, magi-initiate yung ating coil. Ang lalabas sa ating outlet ay kuryente galing sa ating AC input. Once nawalan yung AC input natin, ang lalabas naman sa ating output ay yung output galing sa ating inverter. Ayan o, pa ganyan. Yan. So yun lang yung function ng ating UPS relay. So ayan, ganun lang siya mga ka-DIY. Kaya yung special function ng ibang power station na merong UPS, meron na tayo. Pass-through charging, meron din tayo. Ano ba yung ibig sabihin ng pass-through charging? Habang nagcha-charge, pwede mong gamitin yung mga output, hindi naapektuhan yung battery mga ka-DIY. Kasi may direct connection naman yung ating outlet papunta sa load natin. Tapos ayun, medyo mahaba na yung ating video. Introduction lang naman to. Pinakita ko lang muna sa inyo mga ka-DIY. Abangan nyo yung part 2. Baklasin natin to. And then bubuin ko ulit. Kasi ginawa ko siyang modular mga ka-DIY. Wala akong masyadong hininang dito. So puro plug and play lang yan. Abangan nyo yung part 2 ng video na to, baklasin natin, and then buuin natin. Para mas makita nyo, in actual, paano siya gumagana. Pati yung testing gawin natin mga ka-DIY. So ipakita ko lang sa inyo ulit siya. So ayan. So ang ganda no. Actually proud na proud ako dito eh. Nagawa ko na yung pinapangarap kong pure sine wave. Nagkasya na dito sa maliit na to, di ba? So, ang astig pa, may solar input tsaka built-in charger. So, napagkasya na natin siya mga ka-DIY. Yun nga lang, kailangan mo ng spot welder para magawa yung battery pack na to. So, iisipan ko pa ng diskarte. Siguro pwede naman yung wala pa kasing ganitong 26700 na merong tornilyo eh. So, hanap tayo mga ka-DIY, baka sakali. Pero yun yung kasi nag-enable kaya nagkasya eh. Dahil manipis lang siya, 26mm lang. So nagkasya siya mga ka-DIY. So ayun, abangan nyo yung part 2. Baklasin natin to and then buuin natin ulit. At syempre, ipakita ko yung UPS function niya mga ka-DIY. So yun lang, maraming salamat and thank you for watching. Shout out kay EcoFlow, River Tree, baka naman.